is now assembled. The Honorable Harold Caspisio presiding. Order. Let us all pray. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Gracious and loving God, we come together today with gratitude for the opportunity to serve our community. We ask for your guidance as we deliberate, that our discussion may be marked by wisdom, clarity, and respect. Grant our leaders open minds and compassionate hearts, that every decision made may seek the common good, protect the vulnerable, and promote fairness, unity, and peace. Help us to listen carefully to one another, to speak with honesty and humility, and to act with integrity in all that we do. May our work today strengthen our municipality and contribute to future filled with hope, cooperation, and progress. We offer this prayer with gratitude and purpose in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Ayang madilim, belas ng silanganan, alab ng puso, sa'y di mo'y buhay. Lupang hinirang, buhay ka ng madilim, sa panlulupi, di ang masisi, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bugaw, may ilagang tula. Sa paglayang pinamahal, ang islap ng watawag, may tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw na kailan pa may magdidilim. Lumalang araw na wal, ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya The Rose. The Honorable Juan Maragun. Present. The Honorable Arnold M. Barana. Honorable Hilaria M. Mutaran. Honorable Edwin M. Esteban. Honorable Albino Muntapay. Honorable Domingo P. Bama Jr. Honorable Salvador B. Apostol. Honorable Jennifer Calapay. Honorable Rodrigo B. Pascual. And Honorable Andre Dominic Muhammad. With all the members of the Bayan who are present for today's session, I hereby certify the presence of our Mr. Presiding. We shall proceed. All right, lecture of the month. Mr. Apostol, sir. Yes, sir. Yeah. Moving on to our session, Mr. Presiding Officer and members of this August body, I move that the Secretary be directed to call members of this Sanggunian who would like to get the privilege of our session. For the privilege na our Mr. Presiding, none of the members of Sangguniang Bayan would like to deliver a privilege message. And then, Mr. Presiding Officer, let us move directly to the calendar of business. Starting off with our unfinished business, we have our first business, the proposed passage of an ordinance to approve the cemetery code of Regular Services, which was referred to the committee chair on the public utilities, the Honorable Arnold Barana. I move that he be recognized. Thank you, Mr. Chair. Thank you, the Director. Regarding to sa ating cemetery code, we conducted a committee hearing last year regarding to sa iglesia ni Morte. And during this committee hearing, nalaman natin galing sa ating municipal assessor, Engineer Ruben Camingan, that municipal or the
public cemetery ay nakapangalan po sa IFI and yung mga ibang lote it was nakapangalan din po sa Roman Catholic or the St. Anthony de Padua. So Mr. Chair, I request for the inquiry regarding kung ang local government unit ba ay merong public cemetery owned para po tayo, before tayo po mag-come up ng isang municipal cemetery code. Kasi mahirap naman po tayo mag-come up ng isang code na hindi naman natin pag-aari ng lupa. So I ask for the committee and the members of the public utilities na mag-conduct pa po muna kami ng inquiry and hearings regarding to this matter, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Baranan. Ano na po ba yung trabaho na ginagawa dito, Sir Pat? Ano na yung mga objective natin na masolve? And mga kailan natin masusolve? Siguro sir, Mr. Chairman, pwede tayo mag-come up na ng hearing maybe this week or next week para makatawag ang mga personnel na kailangan matanong regarding this matter so that kasi dun sa Iglesia Pilipina Independent they're requesting again for a hearing kasi meron silang gustong linawin pa regarding po sa kanilang lupa dun sa ating sa ating cemetery ko, Mr. Chair. Alright. Well, from the last hearing, we found na yung cemetery natin may dalawang segments and one is owned by Iglesia Filipina Independiente, the other one is owned by Roman Catholic. And it appeared na wala tayong lot na dedicated na cemetery. That's why sabi ni Mr. Barangan na yun yung obstacle tayo hindi tayo makagawa ng cemetery code. I think yung mga objectives na pwede natin gawin and ma-accomplish is number one, it's between the LGU through the mayor para isettle kung ano man. It sounds like a dispute. Kasi IFI wants to manage and administer yung cemetery. They want to collect. And kung gusto nilang i-push ito, they should seek a meeting with mayor and talk about the prospects of them getting a license. Kung ano mang regime of regulation ang mag-govern sa kanila. Yan. Sila may pag-usap. And ganoon din yung Roman Catholic kung anong gusto nilang gawin. Mahirap na kahit by tolerance or acquiescence, ibig sabihin, pinapabayaan lang for a very long time, pinapabayaan lang silang may-ari, pero tayo nag-administer, nagpapanggap yung LGU na tayo may-ari, tayo nag-administer. Nung mga panahon yun, wala masyadong problema dahil wala namang nagreklamo. Pero ang problematic doon ay kapag dumating yung panahon na magreklamo, yung mga may karapatan magreklamo. So that's why nagreklamo yung Iglesia Pilipina na Independiente. And it's more prudent from the management point of view, public management point of view, na bago pa man dumating yung serious dispute ay mapag-usapan ito. And ang dapat na mag-usap at mag-push na mag-usap ay yung leader ng Roman Catholic and yung leader ng IFI. And I suggest na they seek a meeting with Mayor about sorting everything out and getting the proper regulatory papers para kung ano man yung objective nila doon sa lupa ay magawa nila within the regulations and with the assistance ng ating committee Mr. Arnold Baranan. At any rate, kung gusto nilang i-donate yung lupa, wala rin problema. Sir. Mas madali. And yung mga second objective pa natin na pwede magawa is maghanap ng lupa para gawing cemetery. Para makagawa tayo ng cemetery. Yeah, buddy. Alright. Again, if you want this to be accomplished, kailangan ng cooperation between ng ating committee head, ng executive department, at ng mga party doon
sino man yung prospective na magdodonate sa atin ng mga lupang pang-cemetery or burial natin yung mga pang-cemetery. So folks, good luck! Alright? Good luck. And in any case, sir, kung wala tayong progress, again, kung ano man yung progress or lack thereof or speed thereof ng matter na ito ay nakadepende sa mga partido na ito. So kung wala namang progress at hindi umaandar, Mr. Secretary, kahit hindi na natin i-bring up sometime, kahit hindi ko na lang natin, para hindi tayo paulit-ulit. Again, kung gusto i-bring up ng head ng committee na merong magandang news o hindi magandang news, o kung gusto nyo paandarin at may magagawa yung ating council, or kung gusto mo, sir, ng iyong committee na yung pinamumunuan na magkandak ng foreigner hearings tungkol dito, just let us know and I'll sign the papers para send out ng invitations at magawa natin ng mga hearings. Thank you so much, Vice Mayor. Moving on to our next item under our unfinished business is the inquiry on just compensation for private properties used for government projects, which was referred to the committee chair on infrastructure, the Honorable Alvin Bicontabari. I move that he be recognized, sir. Okay, thank you. Mr. Florida, good morning po, Vice Mayor. Itong just compensation, Mr. Chair, schedule nung December 9, so na-postpone. So kailangan po ulit po, Mr. Chair, schedule po ng Thursday, na January 15. So yung mga kailangan may patawag si Mr. Boyet Bawa and Mrs. Sagisi and ang isa puro barangay ng anak ko. Bigyan niyo, Mr. Chair. Sila po ang komplena. Maraming salamat. Kailan natin paano yung i-conduct yung hearings? January 15, Thursday, Mr. Alright. I suggest you send out invitations with respect to the family of Sagisi's claim for just compensation. Ito po yung daanan sa Turon. Yung aligned sa irrigation na lupa, yun pa rin hanggang ngayon ay titulado pa rin. At nangingi sila ng just compensation dahil kinuha yung parte na yun ng lupa nila noong 1940s pa dapat or 1970s ng irrigation of flooding. Mula sa pagkakuha ng lupa nila na parte ng irigasyon at ganoon din sa parte ng lupa nila na dinadaanan. Lalo na yung dinadaanan dahil pwede nilang isara yun. Okay. So gawa tayo din. Imbitahan natin yung leader ng family sa KC and imbitahan yung representative ng irrigation. Irrigation authority. And would you kindly tell them, sir, na mag-prepare? Kaya tawagan natin, instruct natin yung staff natin na tawagan yung staff ng irrigation authority para kapag-connection natin sila dito ay masasagot yung mga tanong. I-anticipate nila yung mga question para productive yung ating hearing. Yung mga question na matatanong ay dapat ilanangin nila kung ano yung background, ano yung nature ng lawful taking for public purpose na parte ng lupa doon sa irigasyon at doon sa naginawang daanan. And matatash din natin yung mga lupain na hindi lang sa family sa GC, kundi sa mga ibang lupain din. Baka matatash din natin yung mga lahat ng lupain na hindi man nababayaran. Kung hindi po natin kasi pag-uusapan yung dito sa venue na ito, hindi natin mapag-uusapan ever kahit sabihin natin napakatagal na panahon. We hope na may bring up yung issue na ito sa harapan, magising na korte ng ating gobyerno, at tignan natin. Galingan natin sa hearing na yun. Baka at last, mabigyan sila ng just compensation. Mabayaran sila. Sila at mga ibang pamilya pa na nanghihingi ng just compensation. At related dyan, yung meron din yung kain si Mr. Boy Bawa na nakuha rin ng isang public works. So
ganun din. Kung sino man, pwede ba natin kausapin o instruct natin yung staff natin at tawagin natin siya at tanungin kung anong project, i-discover natin kung anong project yung related to sa concern ni sir para matawag natin kung sino man yung resource person. And yung resource person na yun, yung staff nila, instruct natin na mag-prepare, anticipate, same questions. Ano yung nature ng lawful taking na yun, ano yung public purpose, bakit hindi sila nabigyan ng just compensation at the time, meron bang budget na hindi for just compensation at the time, hanapin nila yung papeles, kung sobrang naganda, huwag nilang sabihin siguro nila, nawawala, hindi namin mahanap, in any case, may balak ba sila mag-appropriate this year, or dun sa appropriation nila this year, may balak ba sila magbayad o wala. So what would make them na magbayad? Right? Kasuhan mo natin sila. Right? Kasi kung gano'n lang, yun, isang bagay. Right? And gano'n din sa mga complainant na mula nagalagay dito sa Tambaco Pequeño, DPWH project yun. Kailangan natin kausapin yung staff ng DPWH na mag-prepare din sa mga ganong klase question. Para pagdating sa hearing natin sa Thursday, productive. Kapag nandun yung mga complainant na yun mula sa Tambaco Pequeño, mula sa Tagaran, and yung representatives ng DPWH na may alam sumagot sa mga bagay na yun, sana huwag silang dumating sa Thursday at sasabihin nila na hindi nila alam at hindi nila alam yung source. Sana pagpunta nila dito sa Thursday, nagkanda na sila ng kanya-kanyang nilang research at hanapin yung mga information at documents na kailangan. Sana ganun ka-diligent yung mga nagtrabaho natin sa gobyerno. Prepare tayo. Alright? So, I need yung staff, sir, as a head of committee, sir, kausapin ko yung staff natin dito sa SB, na gawin yung mga assignment na yun, na i-follow up nila yung mga complainant na mag-prepare at i-follow up din nila yung mga makakasagot at turuan sila kung paano mag-prepare. Ano yung questions na dapat nilang mag-prepare for? Ano yung mga documents na kailangan nilang i-prepare at i-produce? At kung ano yung information na kailangan nilang hanapin. Ang ayaw natin mangyari sa Thursday ay magkakaroon tayo sa sabihin na hindi nila alam. At mag-discover pa sila. Dahil dapat nagawa na nila ito bago pa mag-Thursday. At hindi nila pwedeng sabihin na dapat kapag sasabihin nila hindi nila alam yung information o nawawala yung document, dapat sabihin nila we did all the best efforts to locate that info or document and we found na hindi na talaga namin mag-produce yung information and document. So, tell us what to do next, sir. Dapat ganun yung tenor ng answer nila pagdating ng Thursday. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi sila nag-prepare. Hindi sila nakapag-produce ng documents or information. So, it's trabaho yung staff natin na mag-follow up sa mga complainant, mag-follow up sa mga related offices, sa kanilang mga staff, at utusan sila na gawin yung mga assignment nila para productive yung hearing natin. Para naman matuwa yung kaampayan sa atin at pinapanood tayo na sinesweldohan tayo ng gumawa ng trabaho, sinesweldohan silang gumawa ng trabaho, na sulit yung binabayaran natin buwis. Dahil ang laki ng lipod sa ating mga sweldo. So ito po, trabaho natin. Tingnan natin, mas exciting talaga kapag ginagawa natin ng mabuti ang ating trabaho. Mas na-excited po kapag dalit ang hearing na masarap na po sa mga bisita natin. Ano po? Na hindi nila alam at hahanapin pa nila. At hindi ako yung tamang person. Hello! Imbitahan na natin ngayon pa lang. Kausapin na natin yung office nila. Sino yung mga dapat na tao? So, given na ito yung anticipated questions natin, sino yung mga dapat na tao na imbitahan dahil sila yung may knowledge sa bagay na sila yung pinaka-expert. So, hindi lamang isa, baka pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng apat, depende kung ilan yung tao ang makakasagot sa mga questions na natural na mag-a-arise during the meeting. Alright? Okay, staff, take note and do your job. Pag dumating yung araw sa Thursday at yung ating resource person ang sasabihin nila ay hindi po ako yung tamang person na yun at hindi nyo naimbitahan yung tamang person na dapat makasagot yan, sisisihin ko kayo, staff. Yes! Alright. At kapag sasabihin nila, hindi po kami nakapag-prepare para sa question na yan, hindi ko po alam. Sisilipin ko po ulit, babalik po ako. Hindi! Dapat prepare na natin sila beforehand. Dapat magamit natin yung critical thinking natin kung ano yung
anticipate nila yung tanong, paproduce nila yung sagot. Dapat dala na nila yung best information during the meeting. Otherwise, we'll just be wasting our time and sayang ng mga paswelo sa atin. Once a week na lang tayo nagtatrabaho. Naboboring na ako. Once a week na lang ako nagtatrabaho. Gusto ko magtrabaho araw-araw. Dapat kapag nagtataon na nagtrabaho tayo, dapat maganda yung trabaho natin. Masaya talaga kapag parati tayo nagtatrabaho at mataas yung quality ng trabaho natin. Alright? Guys, ano tayo na naboboring na? May kailangan natin ha? May kailangan natin sa Thursday, sir ha? Alright? Stop. Okay? Dapat matraining kayo na i-push and i-cool yung mga tao na yun, napilitan sila magtrabaho. Para hindi sila mapahitan. Mas magkakaroon talaga ng high level of discourse kapag mukhang competent and prepared yung kausap. Dahil lahat ng mga tanong mo na pati mo at kung saan-saan kaya niyang sagutin competent and persuasive. So, ganyan. Okay? Thank you very much, Honorable Presiding Officer. The Honorable Domingo Bao would like to be recognized, sir. I hope that you will be recognized. Mr. President, in addition to the committee sponsored by Honorable Kitapay, tatanong ko lang sa kanya yung dalawang masasama sa Thursday na just compensation magkasabay pa kasi yung dalawang pupunta dito sa opisina o Opo, sa SB Kawa. Kasi paramisan lang lang po. Yung NIA and DPWH. So, thank you. Natanong ko lang po kasi Mr. Chair. Dahil kagaya na sabi niyo, yung mapapatawag na tao dito sa opisina, kailangan yung sponsor, especially from the National Delegation Administration. Doon sa level council talagang kailangan natin ng hotel dito sa opisina. Thank you. So, staff, take note please. I assure you're watching yung session natin, trabaho ninyo, monitor yung session natin kung ano man yung mga comments ni Mr. Bawang, Mr. Kuntapay, and me, they're as good as marching orders or suggestions na dapat ninyong i-abay. Okay? Kapag hindi nasunod yun, kasi we're setting the standard kung gaano dapat tayo magaling magtrabaho, kapag hindi natin nagawa yun next week, please, do that. Moving on to the next item under our unfinished business, members. Mr. Chair, is... Excuse me, Mr. Apostol, excuse me. I'd like to recognize please Mr. Galay. Okay. Thank you, Mr. Portico. Thank you, Mr. Chair. With regards to the subject matter of just compensation, Mr. Chair, isang taon po kasi itong tinatalakay natin last year po. Now, gusto ko natin malaman sa ating SB staff kung ano ba yung naging status, ano ba yung update nung tayo po ay nag-iimbita sa NIA at DPWH, bakit hindi sila dumating nung panahon na yun. Para lang po natin kung ano po yung angkop na bagay natin kung gagawin sa ating pong imbitisyon din ngayon 2026 Mr. Bisaya. Excellent question, sir. At least we're holding to account kung sino man ang nagkulang, bakit hindi natin yung hearing noong December. Mr. Kuntapay, care to report, sir? And kung sino sisisihin natin sa staff, bakit hindi nila nakonvince yung mga bisita na dumating during that hearing? Actually, sir, siyempre tapos na po ang taon. Kaya medyo busy nung time na yun. Kaya hindi po natuloy yung hearing ng session para po sa NIA irrigation. Nung schedule muli po, ay sinabi ko naman po noon na muli po may schedule. Kaya hindi po natuloy noong December 9, still chair. So ngayon po Normal Galapay, yun po ang dahilan. Invitation.
Nag-send po tayo ng invitation, sir. Sabi ko sir, hindi po. Ay, hindi. Hindi po. Okay, tayo pa lang. Hindi po. Kaya hindi mo natuloy-tuloy sir ng invitation. Baka wala yung price kayo kapipirma ng invitation. Yun na nga. Alright. Wala na say. Sorry. Okay, boys. If I will just to add, Vice, tama po yan because it was December, very busy na rin po ang lahat. Nagkakabuti po tayo sa ating budget hearing. And it was through this motion, the Honorable Kutabay na i-postpone muli yung supposed to schedule committee hearing po. Again. And finally nga, ito na. May schedule na siya within this week. Alright, so thanks so much. As we move on now, our next item is an ordinance to institute and implement the registration of ownership of agricultural and fisheries, machineries, and equipment in accordance with the Joint Memorandum Circular number 2018-02 by the Department of Agriculture and the Department of Interior and Local Government relative to the national guidelines for the registration of ownership of agricultural and fisheries machineries and equipment within the territorial jurisdiction of Rio Mercedes. And this was referred to the Committee Chair on Agriculture and that he recognized the Honorable Amigo Baco, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair. I move for the passage for the first reading. An ordinance instituting and implementing the registration of ownership of agricultural and fisheries machineries and equipment in accordance with the Joint Memorandum Circular number 2018-02 by the Department of Agriculture and the Department of Interior and Local Government relative to the national guidelines for the registration of ownership of agricultural and fisheries machines and equipped within the territorial jurisdiction of Rio Mercedes. So, Mr. Chair, once again, Mr. Chair, as a committee chairman on agriculture, although this ordinance is coming from the National Department, the Department of Agriculture, may mga section kasi dito sa ordinansa, may binaba na makakaroon ng payment of 300 pesos bawat isang machines na marilis ko. So, kakailanganin ko ng schedule ng committee ng public hearing para matanong sa mga concerned citizen natin. Mapayag po sila dito sa schedule ng 300. Natanong ko na rin sa ibang bayan dahil nagpasaan na rin sila ng mga ordinansa na ito na dun sa 300 na long-term payment ng registration. Ayaw nila yung sobrang kataasan. So, kakailanganin talaga na magkanda ng committee and public hearing. Mr. Maraming salamat, Mr. Bawa. I understand na ang ordinansang ito ay para ipatupad ang circular na galing sa Department of Agriculture. So I assume na meron ng policy ang Department of Agriculture na i-register ang mga agricultural equipment at i-implement lang natin ang bagay nito sa pamagitan ng isang ordinansa. At ang nakikita ninyong mahalagang provision doon sa ordinansa na iyon ay magbabayad ng 300 pesos. Alright sir, siguro malalaman natin ito more extensively pagdating ng hearing. Pero gusto niyo kaming i-acquaint sir sa purpose ng registration. Bakit mahalaga na i-register yung mga equipment at bakit kailangan magbayad ng 300? Hindi ba pwedeng libre? At ano ba ito ay ibang feature ng ordinance na ito? At paano ito makaka-benefit sa ating mga owners ng equipment at sa ating mga farmers in general? Para ma-excite sila sa bagay na ginagawa. Mr. Chair, may mga section dito sa ordinansa na ginaba na i-restore lang yung mga machines na galing sa binayaran ng mga tao, pinorto sa mga tao, para magkaroon ng updated ang ating biosystem engineer. Siya may hawak po dito at ang DB para
restore lahat yung mga operational na machines and then yung hindi operational para ma-check ng Department of Agriculture kung ilang unit pa ba yung operational na machines na ginagamit ng ating mga farmers. Especially, papatawag din yung mga cooperatives na nandito sa atin dahil ang sinasabi kasi dito sa ordinansa, lahat sila kasama dito sa programa para makapag-update po yung Department of Agriculture dito sa programa pagka po wala na pang operational na makinarya, pwede pong mataas ang LGU or Department of Agriculture ng makina mag-request sa higher authority. Wow! Very persuasive this yan. May ng explanation. Kailangan i-register para alam natin kung ihingi pa tayo. Meron tayong hihirap. Yun na lang po, ang nahirap dito, Mr. J, yung babayaran na 300 pesos, kung papayag po yung mga tao na nagmamayari ng machines. So, doon na lang po malalaman kung anong mga, hindi naman pwedeng tasan, pwedeng ibaba yung nakapalot dito sa ordinansa. Ano yung mas madali? Alam niyo kung anong mas madali dyan, Mr. Bawa? Kumbinsihin si Mr. Galabay na siya ang shoulder nito. Joke lang, baka pwede rin si Mr. Bawa. Pwede naman po, Mr. J, dahil kami member ng Agriculture DG. Yeah! Ilan po ba ang property nga sa ating bayan? I don't think na napakarami. Times 300 na yan. Mga ilan, sir? Yun may-ari ba may-ari po ng mga machines. Wala pa reported dito sa kami ito from DE. So, yung DE po natin, yung mga existing lang po na nasa listahan, yung nakakatanggap po ng ayuda, gaya ng official folks, yung mga ari ng makina na nababa ng Department of Agriculture sa mga tao na gagamit yung water pump sa kanilang sakahan. So, pagdating na kami here, Mr. Chair, kukunin mo na rin po yung tapos. Yeah. Mga ilan kaya yung estimate, sir? Wala pa akong Ilan lang siguro yun? Mga 50, 20, 30? Hindi lang po. Hindi lang po, Mr. Chair, dahil yung mga ginagamit po ng mga farmers natin sa nagtatanim ng tuako. Hindi ba yung shoulder yun naman? Universal leaf? Hindi po, galing po sa isang slots. Oh. Sabihin natin 100, 200 times 300. That's just about 30,000, Mr. Galabay. Maliit na bagay. Alam niyo ba si Mr. Galabay? Pag-take niya ng shoulder yung Francis Trucks ng tricycle. Kaya universal tayo ng Mr. Galabay. No, I was almost ready, sir, to help you with that. Bakit hindi na po sure? Pero I guess it's too late na virus na lang tayo sa right? Okay! So pag in-introduce mo yan today, ako kung saan na lang. Sayang! You're kidding, sir! I'm not kidding, no? No problem. Mabawi tayo sa mga farmers, right? 300. Mr. Chair, if I'm not mistaken, all units siguro lang, doon sa Pilipinas, nasa 300 units lang. Yeah. That's less than 100K. They are all operational, Mr. Chair. Yeah! Mr. Chair, may I just ask question to our proponent, just for a clarification. Kasi nabanggit mo niya kanina na yung bigay ng mga Department of Agriculture, ito yung mga DOTA. How about, Mr. Chair, as a proponent, yung mga private na machineries? Kasali po kasi. Okay, thank you dun sa katanungan na natin na na-i-coacher ba yung committee na kasali ko na Mr. sa jurisdiction ng Reyes, ako lang. Kasi parang lang dito nakapalot dito sa ordinansa na parang incorporate din sila sa programa ng provincial law na nagkakaroon sa
Thank you, Mr. Proponent. So, whether it is privately owned or parang gone out po ng DA, kasali po siya sa administration. Just for the information of our consequence, Mr. Lee. So, gagawin na lang po natin we will set this figure with regards to this ordinance para makagawa lang tayo na pagkikipag-usap, pagkikipag-dialogue sa mga invited na suspension dito sa programa. Copy that, Mr. Baba. Mr. Esteban. Good morning to everyone. Mr. Chair, yung proposed ordinance po ba na-specify din mo rin yung mga machinery na magbabayad? Kasi alam naman po natin na before, ang alam lang natin nun, mga traktora, repair, yung mga water pump, yan yung mga machinery na very common na ginagamit po natin. But for now, na-upgrade na lahat yung gamit ng mga farmers po natin. Kahit yung pag-aabono, yung paglilinis ng damo, operated ng machine na yan. May machine na lahat yan. Masali po mga yun. At my next question is, saan po ba mapupunta yung makukulik natin kung sa kasakali? Maraming salamat, Honorable Secretary, sa mga katanungan. Bilang isang magdidipend sa isang ordinansa, nakapulog naman po lahat dito sa patay naman po kung binigyan po kayo ng ikatisan yung copy ng ordinansa. Yung mga katanungan na yun, yung mga doktora, kasali dun sa one-time registration. But anyway, isa pa lang po yung ipapasa natin na ordinansa. Yung pangalawa, nung gagawa ko ito ng grant resolution or ordinance with regards to sa malalaking mga farm equipment, para may mga revenue code din, local revenue code din tayo na ipinasa na may mga taukulang payment or registration payment kung bawat mga malalaking mga makina. So yung mga isang katanungan, kung saan mapupunta yung babayad ng tao, sino bang magbibigay ng resibo? Siyempre, dun sa Treasury Office. So, malalagay yung mga koleksyon dito sa ating kabanumbayan. Mr. Chair, natanong ko lang kasi yung mga machineries kasi sa barangay mo na lang kasi almost 100% ang farmers doon. Halos sila lahat. Ako na nga lang yata na iwan everyday sa bahay sa barangay ko eh. So nakikita ko kasi yung mga gamit nila. Ang gaganda yung mga gamit nila na bigayakan ng utang nila. So, natanong ko ito, siguro pagdating ng araw na mayroon tayong public hearing at napasali yung mga machine na yun, at least alam ko naman kung ano yung sasagot ko sa kanila. Sigurado magtatanong mga yan. Okay, Mr. Chair, napakaganda yung mga katanungan. Parang brief lang ako ng Honorable Secretary with sa mga issue na nakapaloob dito sa ordinansa. Although bilang isang committee leader, siyempre, gampanan ko po yung trabaho ko bilang isang committee leader. Yung lang po, kung magkakaroon po ng public hearing o committee hearing, doon na lang po. Lahat ng mga itatanong ng mga may imbitang mga person citizen, sagutin natin na nakapulog namin sa programa. Yun lamang po, maraming salamat. Alright. Thank you, Mr. Esteban, sa pag-brief kay Mr. Pao. I look forward also na mag-brief din naman. Anyway, sir, thank you so much. Kailan ang balang nating hearing dito, Mr. Pao? So, Mr. Chair, pagka matapos na siguro lahat yung mga nakasala na committee o public hearing, and then mga hindi itong sa tanong siguro. Sige po, bilang pinuno ng iyong komite, kayo po ang bahala kung kailan yung
yung hearing na iyon. So, tapos na po tayo sa unang pagbasa. At pupunta pa tayo sa hearing. Magkakaroon tayo ng debate. Tapos, ang ating mga committee hearing tungkol sa bagay na yun. Mr. Ramos, Thank you so much, Honorable Chair and members. Moving on, we still have more sa ating pong unfinished business. And the next item is a proposed ordinance to institutionalize the granting of financial assistance to all college graduates residing in the municipality of Benny Mercedes who are taking professional board examinations. This was referred to the Honorable Chair of the Committee on Education, Honorable Antonio Secure. I move that he be recognized. Mr. Presiding, thank you, Honorable Majority Minority Leader, and our presiding officer. With regards with this ordinance institutionalizing the grant of financial assistance to all college students residing in the municipality of Reina Mercedes who are taking professional board examination. Ang layunin po nito ay mabigyan tulong pinansyal ang lahat ng mga mag-aaral na nagtapos po to take their professional board exam, Mr. President. So, with this regard, agenda po, we will conduct committee hearing and we will invite resources speakers from MSWE and the SK Federation Chairman, President. na-refer na po ba ito sa committee ninyo, sir? Yes. Yes. Yes, Mr. President. Okay. Kayo na po bahala kung kailan ninyo gawin yung committee. Yes po, Honorable President. Yeah, very good. Mr. Galvez, sir, would you like to say something? Yes, wala lang Mr. President, it was properly referred to the Committee on Education chaired by the Honorable Mr. President. And I give him all the opportunity to defend said proposed measure, Mr. President. Mr. Presiding, Honorable Galabay, Honorable Committee on Education members, hoping for the sana sa hearing natin present po kayo at mapag-usapan po natin ng regarding this. This week na lang po after the hearing of Honorable Kuntapay. Kung umaga si Honorable Kuntapay, pwede tayo sa hapon. After na lang. Thursday kasi si Honorable after the hearing. After the hearing na lang. Diretso na lang sa umaga. Alright. Ano po ba yung mga upcoming board exams na yun? Mag-CPA, meron rin May, sir. Tama, May. Ano po ba yung pang-board exam ng January, February, March, April? Medicine natin sa atin. March. Yeah, eh. Game po. March or Feb. Alright. March. So, 2,000 pesos hanggang 5,000 pesos ang pwede ibigay sa mga petake ng board. Kapag bagsak kayo, mag-refund kayo. Joke lang! Joke lang! Walang excuse na bumagsak ka. Hindi pwede bumagsak ka. Puro pa rin na. Hindi pwede. Pag nabigyan ka, dapat Meron na nga kayo mga ayos. At saka pagkatapos ng pag-approve ng ordinance na ito, meron pong separate na ordinance na kailangan natin gawin para mag-realign ng annual budget ng 2026. Okay. Thank you so much, Mr. Adun. Thank you very much. For the business for the day, Mr. Chair, members of this body, I move that the Secretary be directed to bring the item under the business order. For the business for the day, a resolution authorizing the municipal mayor of Maria Lourdes P. Sanguban to enter
into a memorandum of agreement with the National Authority Child Care, Regional Alternative Child Care Office, Region 2, represented by its Executive Director, Janela Ali B. Ejercito, for the implementation of the adoption and alternative child care programs and services, Philippine Foster Care Program in promoting and protecting the right of children who are in need of special protection in the municipality of Regular Centers. Mr. Chair, I move that the Committee Chair on Women, Family and Children, Honorable Cutaran, be recognized. Thank you, Mr. Trustee, and good morning po sa ating lahat. This resolution is authorizing the municipal mayor to sign a memorandum agreement with the National Authority for Child Care for the implementation of the Philippine Foster Care Program. The Municipal Council might pass a resolution to allocate local funds to support the foster care program or conduct public information campaigns about it. The main goal of this resolution is Foster Care Acts, like the Foster Care Acts of 2012 in the Philippines, is to provide a temporary, loving, and stable family environment for children who are neglected, abused, abandoned, or otherwise in need of special protection. These acts and the resolution supporting them aim to systemize and enhance the foster care program to ensure children can thrive in a family setting and have a path towards permanent care, either with their biological families or through adoption. Ang resolution ko na ito ay talagang kailangan natin dito sa ating bayan ngayon. Thank you po. Madam Cutaran, kayo po ang proponent nito. Madam Cutaran, kayo po ang proponent ng resolution na ito, ma'am. The social services po. Yeah, intention po ba natin na ipasa ng resolution ngayong araw na ito? O meron po ba kayo mga ibang akbang na gusto gawin tungkol sa marinig? Sir, kaya po natin dapat ipasa na po ngayon dito dahil may incident na po na nangyari dito sa atin last October, doon po sa batang napulot lang po sa daan para maligalize naman po at magkaroon po siya ng legal adoption sa mga pamilya na dapat po magpalaki sa kanya o mag-alaga sa kanya. Meron po bang objection sa motion ni Madam Cutaran na ipasa ang resolution na ito at iset aside yung mga related internal rules tungkol sa bagay na yan? Wala pong objection. Meron pa po bang gusto magbigay liwanag tungkol sa bagay na ito? Meron po bang gusto magtanong mula sa ating katawan? Body? Maaaring magbigay liwanag dito sa ating gusto ipasang resolution. Mr. Chair, if I may. Sila Pastor. With regards to the proposal of the Honorable Cutaran, po sa resolution ito, I think it's about time that we come up with a resolution like this since meron nga po tayong counting case last August 20 of 2025 and up to this time po the baby is not yet registered po sa local civil registrar dahil sa kagulangan pa rin po ng mga papeles. And just to give na rin po update, Honorable Cutaran, pagdating po dun sa case na founding po natin, it is still under the care of a foster parent in Barangay Cotagrande and Mercedes, waiting for the certificate of
a certification declaring that the child is legally available for adoption by the National Authority for Child Care. Yes po. Tsaka isa nakita ko siya nung Sunday, nakita ko yung bata. Dinala na sa simbahan. Sino sa mga members natin ang kamukha? Kasi gwapo yun eh. Kapag mali ang Totoy, baka ano yung sabihin? Ano po yung hinihintay natin mula sa national agency po yung nagbibigay ng certification na available for adoption? Yes po, sir. Bago po kasi mabigyan ng certificate na available na siya for legal adoptions, yung certificate of live birth or foundling po, which we do not have dito sa Arena Mercedes, yung form, specific form na para sa mga founding cases po natin. But the local civil registrar is now communicated with other LGUs to may foundling case para po mabigyan tayo ng form. After ko na ma-register yung bata, sir, maaari na po siya mabigyan ng certificate na available po na po siya for legal adoption. Meron po bang mga taong may intention na i-adopt yung bata ngayon? As of the moment, sir, mayroon lang po intention is yung natin na foster parent po natin. Since siya lang po yung mayroong license po dito sa bayan ng Mercedes to adopt. Gusto niya i-adopt na rin yung bata. Pag in-adopt niya ba yung bata, may mga allowance siya makukuha, support from the government, wala po. Siguro, sir, after po yung 6-month trial po niya ng adoption, magiging sarili na po niya yung magiging expenses niya po papalikin ng bata. Well, as of this time po, as of the moment, nakaka-avail po siya ng tulong mula po sa agency. Really? Alright. At ang resolution na ito po, nabasa ko po ito ay para magkaroon ng dinilay-out niya yung mechanics ng mga ganitong bagay-bagay sa pagpaalaga ng mga bata, including ng mga pamilya. Between ng ating LGU at ang National Authority for Child Care. Kumbaga, may agreement ang ating LGU at ang ahensya ng National Authority for Child Care para sa pagpapatupad ng kanilang mga programa tungkol sa pag-aalaga ng bata. Kailangan ko ata yun kasi bata yung ganito. Wala. Kaya ako iniwan eh, kaya kasi hindi ko alam. Dapat ako may agreements sa National Authority for Child Care. Kapag alam ko sana yung child care, kami pa rin sa akin. Hindi ako marunong mag-alala ng bata. Grabe yung hugot ni Vice. Dapat, Vice, mag-secure na rin ka ng license ninyo sa ako. Maliw niyo, pagdating sa matching, kasi hindi mo yung match yung bata. Yun lang naman po, sir. I support the passage of this ordinance po. So, with the pending motion po ng Honorable Eladio Mataran, I move to second the motion. Alright. Meron po kayong kopya ng ating draft resolution. Meron po. At sa mga miyembro na gustong ipasa ang resolution na ito ngayong araw na ito, sabihin niyo po, ay! Ay! Sa mga may ayaw, isigaw, nay! Wala po. Ang resolution na po na ito ay pumasa. Congratulations. Thank you so much, Vice, and congratulations on the vote. Moving on to our unassigned business, may I ask the Secretary? I move that the Secretary be directed to read the items of your unassigned business. Yes, Mr. President. We have here unassigned business at the President by our head of the legislative body, the Honorable Vice Mayor, for the creation of political position under the office of the Municipal Vice Mayor for an executive secretary to be passed. O, sige po.
Ang bagay po na yan ay para magkaroon po ako ng executive secretary in the person of Rizal. So, hinihingi ko po yung tulong ng ating head at members ng Commission on Appointments para po asikasuhin yung bagay na yan. Kung gusto niyo pong magkaroon ng hearing sa bagay na yan, asikaso po, ma-appreciate po namin kung magawa yung bagay na yan as soon as possible. In-endorse po ang bagay na yan. At kung maaari po, ay magawa natin next week or the week after that. Mas mabilis po natin masogyan ang ating position at mailagat natin ang tamang pag-occupy ng position na ito sa tamang paraan mas mabuti. Para po ma-enjoy nila ang kanilang pagpapatupad ng pagtupad ng trabaho at higit sa lahat ang kanilang bagong sweldo. Sige po, sino po ganda natin na Mr. Chairman. With that proposal, I move to have a meeting on Thursday, 15th, after the committee hearing of education and the committee of Honorable Contapay, Mr. Chair. So that is as good as being referred to your committee, sir. So any objection to this matter being referred to the committee of appointments? No objection. So it is so referred and sa plano ng ating committee on appointments na mag-conduct ng meeting sa mga bagay-bagay na kayo na po ang bahala. Gaano niyo po kabilis gawin yan? Kayo na po ang bahala. So Renzel, bahala ka na dyan. Good luck! At may baka sa appointment ko, baka meron ka pang interview. Dapat English na. English ang tanong, English din ang sagot. Okay. Meron pa po bang mga ibang sir? Wala na po, Okay, Mr. Galabay. Thank you, Mr. Presiding Your Honor. Mr. Chair, this is just for clarification because you've touched while ago, regarding the franchise fee, the authorized traffic operators permit fee while ago. And I just reminded Mr. Chair that we passed an issue last year through a resolution. So, magbibigay tayo ng economic relief assistance sa mga price subsidy to price subsidy. Kasi nagbabayad po yung mga total natin. So, ano po ba yung update? Ano po yung status ng Mr. Presiding? Yung resolution na yun para malinaw kasi alam din naman ng ating mga sektor ng TODA yung ratio na yun, Mr. President. Thank you, Mr. Galabay. I remember, naipasa natin yung measure niyo, right? Pero hindi sa executory. Ibig sabihin hindi siya agad-agad. It's still up to the executive, whether or not gawin nila yung programa na yan. And kailangan natin mag-appropriate it at mag-realign kung maglalabas na tayo ng pera for that. And as the proponent, sir, at ikaw yung bigo tungkol sa bagay na yan, at ikaw yung Mr. President, with regards to that issue, resolution, I'm not the one who proposed that, Mr. President. ay hindi ka. Hindi po. Alright, pero walang pumipigil sa iyo, sir, na i-push yan. Hindi po, Mr. Sulat na marinig kong update. It is Honorable Apostol, Mr. Chair, who made the proposed measure to approve by this Honorable Mr. Chair. Yes, sir. If I may have Pero, Mr. Chair, this is just update lang po ito para alam po natin kung na-approve po ba yun or hindi. Para alam din naman po natin. Thank you po. I may have the floor, sir. Tama po yan, I sponsored po the resolution. And alam niyo naman po, the resolution
It was in the form of a request. The original request was that every MTOC project na mag-grant po shall be given an economic relief assistance in the form of a price subsidy, Mr. Chair. And the last time that I discussed this with the mayor, as requested by the Honorable Galabay, was seeking for an update po last December last year. The mayor has assured us po sa Bayan that the assistance shall be given po sa lahat ng mga abay po na mga TODA members po natin. Unfortunately though, it will not be given in the form of a rice assistance. However, the Office of the Municipal Mayor is now designing po a program para magbigay po instead ng voucher system po na gasolin po sa lahat ng mga TODA members. Alright. That's much better. Okay na yung rice, right? Okay din yung voucher for gasoline. Okay din yung voucher for Red Horse. Pwede din yan. At least may choice yun. Kapag isa lang, Red Horse. Alright? Satisfied ba ng Mr. Galabay? I'm sorry, Mr. Chair, I'm not really satisfied. Sige nga! So ano po ang gusto ninyong Just for the record, Mr. Chair, right now, this humble representation, Mr. Chair, just for the record, nagbibigay po tayo ng bonding subsidy sa ating mga TODA members ngayon, Mr. Chair, para makatulong din po tayo sa kanilang MTOC. wow! Ikaw personally, sir, nagbibigay ng subsidy. Yes, Mr. Chair. Yeah, buddy! Alright, tell us about it, sir. And how much? Just a small amount, Mr. Chair. It's 200, something like that. Wow! That's what, 25% na yun ng ano nila, ng profit nila. Ilang putol din ng bigas yun. Yes, Mr. Chair. Dahil sa patuloy ng pagpapano o regarding na dun sa mga napag-usapan natin regarding sa posibleng free yung kanilang ento. Actually, ang ganun yung sistema natin sana, Mr. Chair. Babayaran po nila yung kanilang ento fee, then magre-reimburse po sila sana doon sa na-allocate na konto natin para hindi po apektuhan yung collection, yung revenue collection ng ating municipality. Kaya natutuwa po tayo dahil inimbisahan po natin ito at sana makita po ng ating kung LGU na posible pala itong ganito para Mr. Design. Wow, that's so generous, sir. Sincerely, sir. That's very generous. Para po sa kalaman ng ating mga TODA members, si Mr. Galabay talaga ang nag-push para mapalito po ang inyong member. At siya ang nag-push na kami nagsasalo ng inyong member. Medyo kulipot lang talaga ako. Pero si Mr. Galabay ang pinakadalaga sa ating lahat. Ako nga dapat ang sasalo ng 50%, right? Pero kulipot ako eh. Siya tuloy ang sumalo ng 25%. Baka malay yun, may sasalo ng mga ibang percent ng inyong ento. Maraming kakata kayo sa bahay ni Mr. Galabay at sa mga ibang bahay ng ating mga members ng Sanggunian. Mr. Chair, Mr. Pao. I think that is intended for talk only, Mr. Galabay, or Galabay. How about the rest? Our farmers na nabibigyan din ng mga kakay, baka pwede dinidagdag din sa programa mo. And may ask also, ito, one gentleman, one lady, I think mayroon pa silang term, baka pwede rin gawin na idagdag na rin para matulungan sa SB Galapay sa mga programa. Marami pong gustong tumulong. Basta matakbuhan lang yung magandang tutulong sa inyo. Ang maganda na tayo, Mr. Galapay, ay marami siyang nasa magandang mood.
cherish natin at palagi natin pinapraise yung mga ganyang mga hakbang para maingganyo tayo lahat na tulahan ang magandang example ng ating saintly member na si Mr. Garabay. Yung itsura lang ni Mr. Garabay, pwede na siya magkaroon ng video sa likod. Saint Harry. Saint Mary. So admirable, sir. I commend you tremendously. Mr. Garabay. Napakaganda rin yung plano ni Mr. Garabay. Yung sobra-sobra sa kanyang kapal, may pamagmod sa mga tao. Ganon din sa akin, nagbibigay din ako sa mga tayong mga commitment ko ng galing sa akin. So masaya ako, nakakatulog din ako ng hindi. Nakakatulog ka sa kapatao talaga. So sana all, lahat din ng mga kasama natin na may mga term pa, para gawin na natin yung maliban yung mga tulong ng LDU, may mga personal na bagay na dapat natin ibigay sa mga namin. So, narinig niyo yun, si Mr. Papa, sagot sa kalungkutan. Ang katulong sa kapwa, kung gusto niyo sumaya, paglabas kayo ng pera. Katulad ni Mr. Adun din. Mr. Adun! Thank you, Mr. Presiding. Hindi, lahat naman po kami. Kaya po nanalo kami. And hindi lang naman sinasabi po kasi ginagawa po namin. Naboto kami, hindi lang namin pinagsasabi po na sa TODA may mga naitutulong kami. And we know that na alam ng TODA na may mga bagay na naitutulong kami sa kanila. And hindi namin na ina-announce po. And we are doing, sabi nga nila, be governed not by publicity, but by service. Kahit sa konting paraan lang po, Mr. President. Maraming salamat po. Equally, sir, I admire the humility. Pangit naman, tama po kayo. Pangit naman na binubuhat mo yung sarili mong bangko. Mas maganda kapag ibang tao ang magbuhat ng sarili mong bangko. So, pabayaan mo ang buhatin ang bangko mo, Mr. Adun. Ano po ang... Gusto po namin i-recognize ang iyong mabaitan. Gusto po kami bigyan ng detalye. At gusto namin i-acknowledge ang iyong mga ginawang mabaitan sa ating mga kababayan. Sir, sabihin mo naman. Sa TODA naman, sunod-sunod kami. Sa TODA po, may ko lang po sasabihin, yung mga numbering stickers po nila, both yung mga lahat po ng TODA, binibigyan ko po ng sticker. Buong rin naman siya. Pero may nakalagay. Baliwa tayo. Okay lang yun. Yan po. Walang problema nun. Yes po. Yeah, buddy. Yes, Mr. Chair, I agree with Mr. Council. But as a public servant, we are governed not by words, but by words, Mr. President. And one thing more, Mr. President, baka lang baka may gustong pag-text din doon sa isang endeavor, doon sa program po natin na ginagawa po natin sa Represents. Yung libreng graba para sa kabayaman. Meron po tayong program ng Mr. Presiding. Naglalagay po tayo ng libreng graba sa harap ng sementeryo para yung mga nabatayan ay libreng kumuha po doon para sa paggawa ng isang litso. Para hindi po sila bumili ng graba. Limited only sa paggawa ng pansyon o litso. Hindi po kasama yung paggawa ng bahay ng litso, Mr. Ted. Para simple yung programa ng Mr. Ted, pero gusto ko natin tuloy-tuloy yun pang makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Higit sa lahat yung mga nasa laylayan din naman, Mr. President. Yeah, buddy. Sure rin kung sure rin ko si Mr. Herbert, sure rin si Mr. Adun, at saka si Madam Bukaran. Pato na lang po kayo, no? Ganun po, ay magkaroon na. Sure rin ko mga. Alright? Yeah, buddy. Libreng graba para sa mga patay. Boss, hindi na pumupoto yung patay, boss. Yes, Mr. Ted, libreng graba para sa mamaya. Okay,
Sir Chair. Tama po itong katanungan po na hindi boboto yung patay. Ang nagdalawang tingin lahat, ang mga ngailangan sana ng graba, bigyan natin lahat para mas lalo natin yung implement ko ang mga plano natin sa buwan. Mr. Adun? Speaking of patay po, Honorable Vice Mayor, kung may patay po, may libreng print po, dalhin na yung damit sa bahay, sa pwesto. Libreng print po nung damit po nung mga... Yes! Yes, pati mga poster. O, basta lahat. Ikaw po yun. Yes, sir. Okay, kompleto na. Oh, kompleto. Yeah. Mr. Esteban. Kasi kanina kalabit ng kalabit ko si ayaw niya sabihin. Kasi ibaran na. Talaga napakasarap kabanding talaga si Vice kahit dito sa loob sa niya. Napakasarap mo daw kabanding kahit dito sa loob ng opisina. Sabi niya, yung request natin lagi na sa lalas tayo mga banding. Hindi natin response. Mas masarap sana kung sa labas ka. Makitarap mo ako. Kaya lang siya, may labas sa labas. May bago pa naman daw kinunta sa Facebook na yung parang nag-order ng tawa. Gusto niyang tingnan sa live. Ano gusto mong tignan yung organ ko? Yung live, kasi ko masarap. Performance! Kaya lang daw sa labas, sabi niya. Although dito sa loob, napakasarap ng kabanding ni si Vice sabi niya kanina. Tanongin ko, sabi ko naman. Yung pudyok ko sa'yo last time, sir, kaya tamad lang kailangan mag-organize. Kaya tamad lang ako personally mag-organize. Pero personally gusto ko po yung mga kanyang bagay. Kaya kung minsan lahat ng nag-iimbita sa akin, pupunta ako eh. Kayo lang ang hindi nag-iimbita sa akin, nag-iintayan lang tayo. Bakit yung ganyan, nag-iintayan, pinagkakatuluyan. Okay naman, kasi salamat sa ito. O sige, pero, staff, kung ba kayo assignment, can you organize that party, please? Alright? Let's organize that party. My music, my booze, my cheats. I cheat, man. And check joy. It's a jolly good. At maraming bagay na papasaya. Right? Coke! That is always. Or mga ibang bagay na papasaya. Alright? So, mag-enjoy tayo. Mic and music staff. Let's do it. Let's do it. Sa farm, Mr. Baraka. Basta itapat natin, pero walang takutan ng baboy. Alright. Yeah, ready. Pakinggan natin yung Terra Farm si Mr. Barakan. Ano naman Mr. Barakan na pwede kong i-request sa farm mo para sa mga events na natin yung gamin niya? Yung place na, Vice. Yung place, free ko na. Free? Yeah. Alright. Nice one. Yeah, buddy. Let's do that. Pero pa siya, yung video niya doon, yung ano niya, music doon, hindi pinapabagay sa boses mo eh. Medyo manipis yung sound. Hakakan yung kirana mo eh. Parang hindi kailangan natin ng bago. Buhatin natin itong speaker. Pwede? Sige. Ready? Let's have fun. Bring your friends, especially girls. Yeah, bring your friends para pwede tayo. Some drinks. Yeah. But if, sir, Mas mga malaking packages sa party na yan. Good drinks. mag-ilisa mo ng gusto niya, sir, mamaya gabi na lang. Kasi, ano naman, marami naman niya, sabi niya. Kasi, mas possible right now. Sabi niya. Ito, mamaya gabi lang.
Ano lang ako, si kayo yung tayo. Free naman yung place. Pero hindi ko yung babae ng galit siya. Sir President, mag-adjourn po muna. Alright. Sa akin mo. Meron pa akong mga iba natin dito. Okay. Well, thank you so much, Mr. Fornier, Mr. Salvador Apostol, sa iyong pag-lead ng Bali Day po sa mga business na tinikap na yung araw nito. Congratulations na mga galing na talaga magsalita. In-encourage kita, sir, kung gusto mo mag-experiment ng iba't ibang approach, so that's one way. Manood ka sa YouTube, paano sa Parliament ng UK, pwede rin yun. Paano nila gawin sa Congress sa Amerika, paano nila gawin sa Senate sa Philippines. Kahit anong drama gusto mo gawin, sir, gawin mo lang. As in, hindi mo pwedeng magbitin lahat. Kung anong gusto mong flair, pwede mo mong gawin. Ayun po. Ako lang din, sumasakay lang din ako sa iyo. Myself, meron din ako sarili style na flair. Sumasakay lang din ako sa iyo. So kung gusto mong gawin parliamentary style, or kung gusto mo ba ng introductories, kahit anong bagay. Tandaan po natin mga kasama sa pagkandak ng ating parliamentary discussions dito, lahat pwede. Lahat pwede. Actually, nag-step in lang yung ating rules. At ako, sa mga bagay-bagay na nakakagulo na tayo. Kaya sila rules of order. Saka lang sila used to kapag disorderly. Eh mukhang hindi naman tayo disorderly. Musical naman lahat ng ating mga exchanges. So kung gusto nyo maging bonggang-bongga, ano bang klaseng forma ang gusto nyo gawin sa pagsasalita, sir, ilabas mo. Kung meron na imagine sa kanya kung paano magsalita, gusto mo gawin style nung unang-unang panahon mo gawin yun. Gusto mo gawin puro English, gusto mo gawin Spanish, bahala ka. Sasakay lang kami sa iyo, sir. Alright? At sa mga ibang miyembro din ng ating body, kung gusto niyo i-take yung ganong position, kausapin niyo po kayo. Kayo po yun, bilang majority or minority group, kayo po amongst yourselves mag-usap-usap kung gusto niyo i-take yung ganong role. So, pwede si Mr. Adun, gusto ko makita si Mr. Adun. So, karangan, si Mr. Galakay, pwede rin. Right? Si Mr. Muntapay, lahat po kayo dito. At in any rate, kahit hindi kayo yung floor leader, pwede kayo tastefully na mag-salita ng din. Okay lang yun. Normal ang mag-govern ng ating conduct ay yung normal etiquette lang at decorum sa mga ganitong setting. Sa tingin niyo, tamang magsalita. Kung anong style din ninyong magsalita, kayong bahala. Kung gusto niyo magsalita ng kasing voluble ng ating floor leader, kayo din ang bahala. So, ang basic lang naman dyan kapag nagsasalita tayo is, kapag may nagsasalita, listen. And then, kailangan ninyo na kapag may pause siya ng konti, saka sumingit, huwag lang kayong magsabay. Saka lang naman naman makasap na kapag nagsasabay na, saka lang magigib ako sa isa. Pero kapag nagsasalita, may konting pause, tapos tatayinan mo, kahit may gusto mo siyang sabihin, pero maganda yung time yung pasok, orderly pa rin yung maganda pa rin yung magandang exchange yun. Challenge din yung sa nagsasalita na hindi siya masyado, na i-design niya ng mabuti yung flow ng kanyang pagsasalita na hindi masyadong mahaba kasi baka masinitan siya. Kaya kung minsan, kapag i-anticipate yung na may sumingit sa iyo, dapat una ka naman, binilabas mo na yung message mo. So, ganun po. So, kung gaano man ka-aktibo o kung gaano kaganda yung exchanges ng ating body ay depende po sa ating body. Depende po sa inyo, depende sa atin kung paano tayo kagaling magbalikan. So, manager lang po kung may mga ganun bagay. So, staff, good luck sa inyong trabaho this week, alright? Gawin natin yung trabaho natin, sana maganda yung mga hearings na gusto kong i-carry yung spirit ng paggandak ng budget na peaceful. Okay? So, let's do that. Let's do that. Para mag-enjoy tayo lahat sa trabaho natin. In any case, nag-enjoy naman tayo sa trabaho natin. Alright, at isa pang bagay po, meron po tayo mga hearing din. Hearing plus judicial function, staff, again, instruction piece. Gawin din itong bagay na ito. Kausapin na tayo yung dalawang party. Kailan yung next hearing?
na pwede sila. At pwede kausapin mo sila na i-open nila yung whole day for that week. At kung pwede pumunta sila ng week, at kausapin natin yung members natin na pumunta ng week at i-open natin ng whole day. At i-prepare nila yung kanilang witness, at least this time, yung witness ng prosecution. Kung pwede ubusin na natin on that day, matapos natin, iset aside yung buong araw na yun. Ngayon, ang pinag-request lang sa Pina, once na-set natin yung araw na yun, sabihin na natin yung dalawa, from the hand at si Sheriff. And kausapin mo sila, Sheriff, sure na kapag wala kayo sa daily pagdating, mag-move for ritual, mag-issue ako ng warrant. Kasi sa pila natin, sa pila yun. Kasi pwede natin siya i-compare na pagdating. So sabihin mo, sila, kung ayaw mong pilit next meeting, kaya mo pumunta next meeting. And sabihin natin yung lawyer ng prosecution na, alright sir, basta prepare mo yung lahat ng witnesses mo on that day, kaya tapos mo on that day, isasabihin ulit namin, or one last time, yung dalawa tayo request ng isabina, pero mag-prepare na hindi sila pupunta, kasi kapag hindi sila pupunta, mag-motion ka, mag-issue tayo ng warrant para mawalan natin yung dalawa. Pero in any case, dapat prepare siya mag-present ng other witnesses. And prepare din na tapusin yung buong witnesses on that day. And then, para mapabilis tayo, i-advise ko yung dalawang attorney na during the hearing, kasi kung minsan, kapag nagkakaroon ng mga hearing, ang nagpapatagal is yung mga attorney din. Kung ano-anong tinatanong na hindi naman mahalaga. Na dapat hindi na tinatanong. Dapat nag-object na yung kabila. Para tumigil na para mapabilis yung isang bagay. I-encourage mo silang mag-object. Kasi ako talaga patigilin na yung lawyer. Kung minsan, wala nang issue, hindi na nakasama doon sa mga issues ng proceeding. So, object lang sila ng object. Dahil nga nila mag-object, isusustain ko yun. Unless yung body will think otherwise. So, object ng object para mapabilis yung mga hearing, yung testimonies ng bawat witness. Object ng object. Kung ano mang objection nila or motion nila para mapadali yung hearing, isalang nila. And ako, bent ako na i-approve yung motion or i-sustain yung objection para mapabilis yung proceeding. Kung hindi naman mahalaga yung bagay na nagpapatagal sa ating mga proceeding. Para matapos yung isang set ng witness sa next hearing natin. Yun yung technique. Kasi ako kapag hindi sila nagsasalita, last hearing po ay hindi kasi madalas mag-object yung mga lawyer. Kasi kung minsan nasanay na rin sila na gano'n, bilang judge po, ay mahirap na ako mismo yung magpapatigil sa isang lawyer dahil pagbibintangan niya ang bias. Dapat, as a rule, passive lang yung judge. Pero ang downside mo, kapag ang lawyers mismo ang hindi nagpapabilis, bumabagal talaga. Kaya i-encourage yung po yung lawyer na mag-object at pabilisin yung process. Kahit ilang series of question lang naman eh. Kahit dun sa offer pa lang nila ng testimony, mag-object agad yung kapila kung hindi naman pasok. Halimbawa, gustong magdagdag ng isang lawyer ng maraming witnesses, mag-offer siya ng testimony. Nag-testify na yan eh. Dalawang witness na nag-isama natin dyan eh. Kailangan bang makulit-ulit? Meron pa ba may dadagdag yung witness na yan? Mag-objection, parang hindi na natin isa ng witness. Ganun po. Okay po. Kung nahirapan po kayo natandaan, staff, itong instruction na binibigay ko ngayon, ipapanood nyo na lang po sa lawyer itong instruction na ito na sinasabi ko ngayon. And, kung pwede silang kausapin na on the next day, ganun din, mag-hearing din tayo. Para matapos na kaagad. Kasi mag-e-election na po at bawat po tayo magkandak ng hearing within a certain period bago mag-election. So kung pwede on the next day, magkaroon tayo ng marathon hearing, tuloy-tuloy, the whole day, tuloy-tuloy next day. And next day, sana matapos ng prosecution yung unang araw, defense naman tayo, directed na lahat ng witnesses niya on the second day. Ayun. Ang ayaw kong mangyari ay in between hearings ay isang buwan.
mabagal po talaga yun. Tapos ang dami na nag-represent na witness, tapos isang araw, isang witness lang. Tapos kalahating araw lang tayo nag-hearing, mabagal po talaga yun. In any case, gusto pa rin natin na yung proceeding na ito ay maging public at maging oral para invested yung public sa outcome ng case at maramdaman po ng mga public officials sa ating bayan na mabigat kapag nagkamali ka. Hindi yung nakatago sa public yung mga proceeding na nakasulat lang. Alright? So yun yung ideal, 1 day for defense, tapos natin 1 day for prosecution, and then on the third ay doon na tayo mag-deliberate. I-invite pa rin natin lahat ng parties, mag-deliberate yung body, publicly, magkagawa kayo sa review speech at magbobotohan tayo. At kapag hindi gusto ng taong bayan yung photo, pag-rally sila sa labas. Parang test. Parang may herap dati. Joke lang. Respicio 1 na tawag. Respicio, abin yung tawag dito sa abin nito sa harap. Sir? Anong tawag dito sa abin nito? Hindi sa munisipyo. Wala. Walang tawag. May paano sa inyo mamala ng adlug? Adlug, adlug. Or lalaki, adlug. Yun po. Ang iniisip ko lang po kasi ako mismo personally, bilang practitioner sa court, ayaw ko talaga mabagal yung case. Hanggang maaari ko gusto rin nakakos yung case ng isang araw. Noong unang panahon, kapag may tumatay ng tao, hihilahin ka agad nila yan sa jail. And kinabukasan, may trial ka agad. And the next day, hihilahin na agad. 3 araw, may nabitay ka na. Walang masyadong difference yung process ko sa process ko. Nagkataon lang kasi ngayon talaga na mapaagal tayo ng malaw. Dami natin excuses para mapabilis ng saka. Alright? Natin yan. Para tapos na, para wala na masyadong vexations na nararamdaman si Kat. Kawawa naman. At saka ang mahal din magbayad ng amutalo. Kada appearance. Nakaka-nervous marami. Ang source ng anxiety is uncertainty. It's not actually the outcome. It's not actually the bad outcome. Yung realization of that which you fear. Ang nakaka-anxiety ay yung uncertainty. Yun yung gusto natin i-spare yung mga parties from. Yun po. Alright, okay na tayo. Bago natin trabaho. Ready? Ano pa ba mga ibang bagay? Alright, well, good job folks. Thank you so much, Mr. Secretary, and thank you everyone. It's been a pleasure doing business with you. And with that, yun po yung aking mga councilors. Pwede na po kayo mag-move para sa pagtatapos ng ating session. Still very good. Pag wala na pong importante bagay na pag-usapan, schedule na session na ito, I move forward. Seconded, no objections.